Sa ibang balita, 29 sa 45 water sample sa Leyte ang nagpositibo po sa fecal coliform na bakterya po ito na nakukuha sa dumi ng tao o sa hayop. At mula sa Tacloban City, saksi si Victoria Tulad, exclusive. Dahil sa gripong ito, solve na sana ang problema ng mga tulad ni Eileen sa bihirang rasyon ng tubig mula sa evacuation center. Ang problema, ang tubig na ginagamit nilang panglaba, pangluto at panginom, posibleng kontaminado ng fecal coliform bacteria. Sa 45 water sample kasing sinuri ng DOH sa buong Leyte, 29 ang nagpositibo sa naturang bacteria na nakukuha sa tubig na may dumi ng tao o hayop. Natatakot rin. Pero wala na kami magawa kasi dito na lang kami kumuha ng tubig. At the household level, i-boil nyo na lang yung water. Katapos if you ask aquatabs from the health centers. Hindi lang daw diarrhea at iba pang waterborne diseases ang makukuha sa kontaminadong tubig. Maaari rin daw magdulot ng malnutrition sa mga bata ang fecal coliform. Nagre-resulta kasi ito sa diarrhea at kawalan ng gana sa pagkain. Makikipag-ugnayan daw ang DOH sa mga istasyon ng tubig para magsagawa ng chlorine flushing sa mga tubo ng mga ito. Sa gitna ng mga hinaharap pa ring suliranin, magkakatuwang ang maraming residente tulad sa bayan ng Kananga. Dito, kinukupkop ni na Maria at Genevieve ang mga kapitbahay nilang nawalan ng tirahan. At sa gitna ng problema sa kawalan ng matinong tirahan, excited pa rin silang ipagdiwang ang Kapaskuhan. Nag-aerial survey naman kahapon sa Ormoc si Sarangani Representative Manny Pacquiao para sa pinaplanong fundraising documentary. Pagbalik sa Gensan, tumulo naman siya sa pamamahagi ng hearing aid ng Starkey Foundation kasama si Jessica Sanchez. Pagkatapos, nagpunta sa Batangas ang team ni Jessica para mamigay rin doon ng hearing aid. Ako si Victoria Tulad, ang inyong saksi.